Patuloy na pinag-iinit ng mga kompetisyon sa swimming tournament ang mga kaganapan sa 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur matapos ang ilang record-breaking performances at makasaysayang gold medal finish ng ilang batang manlalangoy mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Para sa buong detalye, alamin natin sa ulat ni teammate JV Julio. Nakapagtala si Boneo ng oras na 4 minutes and 30.63 seconds upang higitan ang nakaraang record na 4 minutes and 31.39 seconds na itinala ni Titus Rafael Sia ng NCR noong 2025 palaro sa Ilocos Norte. Hindi pa rito nagtatapos ang pagningning ni Boneo matapos din niyang basagin ang 26-year record sa boys 12 under 50 meter butterfly elementary event sa pamamagitan ng oras na 27.77 seconds. Ayon kay Boneo, malaking bagay ang maayos sa paghahanda at pagkontrol sa kanyang diskarte sa karera upang makamit ang tagumpay. My adjustments is that it's really hard to adjust from going from sprints, distance to mid-distance. So tomorrow I'll have to really control my pace in the 100 meters so I don't die out in the last 50. Patuloy namang nagpapasalamat si Boneo sa Diyos at sa kanyang pamilya para sa suportang kanyang natatanggap. First of all, I want to offer these medals to our Creator, the Lord. And I'd also like to offer to my parents for them working hard for me and then really waking up early, having not enough sleep, and still supporting me. Samantala, patuloy namang dinodomina ni Riley Alindoga ng Bicol Region ang elementary girls swimming events matapos makasungkit ng 5 gintong medalya matapos ang ikalawang araw ng kompetisyon sa swimming. Itinanghal si Alindoga na kampiyon sa 400 meter freestyle, 100 meter breaststroke, 4x50 meter medley relay, 200 meter freestyle at 200 meter individual medley. Sa kabila ng kanyang mga panalo, nagbigay naman ng mensahe si Alindogan para sa mga kabataang nagnanais ding magtagumpay sa swimming. Keep training, work hard, always follow your dreams. Sa ngayon, ang 12-year-old student athlete ang itinuturing na most bemedaled sa swimming division. Patunay ang mga bagong record at mga nagniningning na atleta na patuloy na lumalakas ang antas ng kompetisyon sa palarong pambansa habang mas maraming kabataang Pilipino ang nagpapakita ng gilas sa larangan ng sports. Meg and Jing, patuloy nga ang mga record-breaking performances dito sa Palarong Pambansa 2026 at marami pang masasaksihan sa mga susunod na araw. JV, parang historic series for swimming this time around dito sa Palarong Pambansa. Kamusta ang nakita mong level of competition ngayong taon? You know what, Jing? Sobrang lala at sobrang intense ng competitiveness nitong mga batang atleta dahil tulad nga ni Charles Boneo, nakabasag siya ng 26-year-old record at talagang sobrang laki ng impact nito dahil sobrang tagal na ng record na ito. Nabanggit niya, nakapanayam po ang mother ni Charles at nabanggit niya nga na as early as 5-year-old pa lang si Charles ay talagang naipasok niya na ang sarili sa mundo ng sports from starting from swimming and syempre yung triathlon. And alam mo ba, si Charles pumasok daw sa Palarong Pambansa with the mindset na hindi lamang kukunin ang gold medal, pero gusto niya na makabasag ng panibagong records. JB, dito natin makikita yung level of competition ngayon dyan sa Palarong Pambansa. Ang daming Palarong Pambansa record na nababasag. Ngayon, meron sa swimming kahapon. Athletics naman yung iyong na-report. Pero bukod sa swimming, ano ba yung mga iba pang mga sport na napuntahan mo kahapon? Lalong-lalo na itong pinaka-inaabangang dance sport. Sa ngayon ba, anong level o anong stage na ngayon ng competition sa dance sport? Yan, Meg. Isa sa mga napuntahan ko kahapon ay ang dance sport. Kahapon naganap ang unity and floor practice, rehearsal nila. Talagang makikita mo yung by partnering
committed and passionate talaga sila sa pagsasayaw. At feeling ko magiging intense din ang labanan dito sa dance sport na magsisimula ngayong araw. That's fantastic. No, JV, I'm curious, kamusta naman ang mga major tournaments like basketball and volleyball? Do you have any updates? Jing, sa basketball, ongoing ang eliminations. Gayon din sa volleyball. Pero what makes it different from other sporting events, mahirap makapasok sa mga venues and court dahil dinadagsa talaga ito ng mga tao to the point na nagkakaroon ng mahahabang pila sa mga laban ng iba't ibang rehiyon. So JB, talagang dinadagsa ng mga tao ang mga sporting events dyan sa Agusan del Sur. Now, JB, ilang araw na lang magtatapos na itong competition dyan sa Agusan. Pero ano po yung mga sporting events na dapat nating tutukan? Yes, Meg, 4 days na nga lang ang natitira pero mamaya aabangan ulit natin ang Day 3 competition sa swimming ng elementary at secondary division at susubaybayan natin ang magaganap na semifinals at ang finals ng mga major events tulad na lamang ng basketball at volleyball. Alright, JV, maraming salamat sa update mula dyan sa Agusan del Sur. Sana handa ka. Mainit ngayon, maulan mamaya. Hope you're prepared for whatever the weather throws at you. Maraming Meg and Jim.